Hi guys! Welcome back to my channel. I am Sheena Calandres and I make beauty and lifestyle vlogs. Okay, so for today's video, we're gonna be reviewing another skincare product. Yes, nagbabalik na ako. Wow, akala mo naman talaga sikat. We will be reviewing another sunscreen. And before we start, I just want to have a disclaimer. I am not a dermatologist or a professional who specializes in skin. I am just a mere consumer who shares my experiences for a certain product. And I hope through this, I am able to inform you guys and help you decide on your own. So let's start! So for today, we will be reviewing this product. Medyo malabo kasi ang pangit ng lighting natin, pero carry lang, basahin ko na lang. This is the Water Light Serum Sunscreen with UVA, UVB sunscreen with niacinamide and ceramide. Okay? So actually, bigay lang siya ng pinsan ko sa akin kasi parang PR yata to sa kanya. Pero tinignan ko siya sa Shopee, ang price niya is 197. So for this price, you'll get 30 ml of the product. And nga pala, it's available on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. I haven't seen one Watson na may ganito. So I think sa online platforms pa lang siya available. Yung claims and ingredients natin is, basahin ko lang kung ano yung nandito sa packaging and then ilalagay ko dito yung mga ingredients niya. So, sabi dito sa packaging, siya ay ultra light and non-greasy, hydrating and brightening, and all-around sun protection. Sabi. So, eto yung mga ingredients niya. Pause nyo na lang. Ngayon na. Now na. Next, we'll be talking about the packaging. So, it's a simple white, para medyo tube na packaging. And when you open it, makikita mo is nozzle. Okay? So, very cute lang siya. Actually, madumi na nga siya ngayon. Hindi lang pansin. Pero madumi na siya kasi almost 4 months na to sa akin. And ginagamit ko lang siya whenever magme-makeup ako. And kapag naubos na yung favorite kong sunscreen. Okay? Back burner siya. You'll know why mamaya. So, let's start with the application. Ayan, makikita nyo naman kung gaano siya kadali i-glide sa ating face. Pero, medyo matagal siya bago ma-blend. I don't know why. Pero, hindi naman ganun katagal. Siguro, it takes time lang. Hindi kagaya ng ibang sunscreen na meron ako. And for the smell, it smells like sunscreen. It smells like makeup. Nothing new. Basta, typical sunscreen na makikita mo ngayon sa market. And for the consistency, wait, let's just tingnan natin. Yung consistency niya, very thick siya. Like, oh. Ayan, ganyan siya. Oh. Diba? White cast. Wala naman akong naranasang white cast dito. Pagkalagay mo, para lang siyang moisturizer type, ganon. And it's not very lightweight, unlike yung mga ibang sunscreen. Kasi, parang ang tagal niya bago mag-set sa face. And kapag ginanon mo is, alam mo yun, parang medyo malagkit. Ayan, ganyan. Maglagay tayo ngayon dito. And, ganyan lang. Diba? Medyo matagal siya mag-set. And medyo malagkit siya ng konting-konti. You know, ang tagal niya bago mag-ano. Parang hindi siya ganun kaswak for my skin na oily. And tapos, ang init pa sa Pinas. Alam mo yun, ganun. And yung finish naman niya, okay naman siya. Hindi siya matte, hindi rin siya ganun ka-dewy. Natutuyo din naman siya. Pero ang napansin ko lang, kapag gamit ko tong sunscreen na to, ay madali akong mag-oil up. Pero maganda siyang makeup base. Hindi ko alam bakit. Like, pag ginamit ko to, ang smooth lang nung mga susunod kong products, like yung base ko, like foundation and all. Pero ang bilis ko mag-oil. Ayun yung ayaw ko sa kanya, okay? So, now, let's go to its pros. For the pros, unang-una, maganda yung packaging niya. Very maliit lang and madaling isuksok sa bag. So, if you're a girl na palaging nagre-reapply, very, very good sila sa packaging kasi pwede mo lang siyang ilagay kahit maliit yung bag mo, ganun. And wala akong leak na naranasan dito sa packaging na to. Pangalawang pro is good base siya sa makeup. Kagaya ng sabi ko kanina, every time na ito yung ginagamit kong sunscreen, kapag may makeup ako,
is maganda yung lapat ng mga foundation ko and blush. I don't know why, but ganun siya. Pangatlong pro is hindi ako nag-breakout. Yeah. And I think that's a good thing kasi kapag kasi nagbe-breakout ako sa isang product, it's either sa ingredients niya or yun dahil, yun nga, sa ingredients niya. Ganun. Now, let's go sa ating cons. Okay. So, for the cons ay number 1, although kiniklaim niya na meron siyang niacinamide, wala akong nakitang any brightening sa face na nangyari. Kasi ang dami ko diyang mga dark spots. And, hindi naman siya ganun ka-dark. Kaya ini-expect ko na kahit papano, malalighten or mababrighten nito. Pero, wala namang nangyari. As in, protection lang yung binigay niya. Ganun. Sun protection lang talaga. Pangalawang con is, medyo malagkit siya for me kapag ina-apply nga. Once na nag-set naman siya is, okay naman na. Natutuyo siya. Sadyang, siguro hindi lang talaga siya swak sa oily skin ko. Pero ayun nga, once na nag-set, is very, very, very good siya sa akin. Pangatlong con is, medyo pricey siya for me. For 200 pesos and you'll just get 30 ml of this product. And to think na madaming sunscreen ngayon sa market, parang for that price, meron kang makukuha na mas okay sa performance na binigay niya sa akin. Yun lang naman sa opinion ko, pero hindi ko naman inaano na huwag niyo itong bilhin. Kasi hiyangan nga lang din, 'di ba? Nag-disclaimer nga ako, 'di ba? Naman i-bash niyo ako dyan. Ayun lang, go. So, habang ini-edit ko tong vlog, is naalala ko, nagre-rate nga pala ako kung anong bibigay kong rating sa mga sunscreen. So, if I will be rating this sunscreen, I'll give it 5/10. Yeah, 5/10. And if tatanungin niyo ako kung i-repurchase ko ba to, no, I'm so sorry, Skin Ever. Hindi na. Kasi, for that price, marami akong makukuha ganun sa market na better. Okay? Yun lang, bye! So, that's it for this vlog. I hope na meron kayo napulot kahit papano. And I hope na you will always wear your sunscreen kasi it's a must talaga na ngayon. Lalo, malapit na ang summer. And I'm hoping I'll see you on my next one. Bye!